Narito na ang PTV Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng National Food Authority ang ulat na binibili ng ilang traders at pribadong individual sa mas murang halaga ang palay ng mga local farmers sa Negros Oriental. Ayon kay NFA Negros Oriental General Manager Benilda Fidel, nakatatanggap sila ng ulat na nasa halip na 19 pesos kada kilo ang presyo ng palay. Binibili lamang umano ito ng ilang traders ng halagang 15 pesos. Giit ng NFA, mas mababa at taliwas ito sa tinakda ng pamahalaan sa presyuhan ng palay. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang NFA Negros Oriental sa mga LGU para matulungan ang mga magsasaka sa probinsya. Pinayuhan rin ng ahensya ang mga local farmers na ibenta sa kanilang palay dahil mas mataas ang bili nito kumpara sa ibang pribadong individual. Sa iba pang balita, mas marami pang toll plaza ang nagdagdag ng cashless payment sa Luzon. Kasabay nito, hinikayat ng Toll Regulatory Board ang mga motorista na magpakabit na ng Radio Frequency Identification System o RFID upang mapabilis ang biyahe. Sa mga motoristang gumagamit ng auto-sweep contactless collection, maaari na itong gamitin sa NAIA Expressway, South Metro Manila Skyway Stage 1 and 2, Alabang Southbound Exit, Skyway Alpha at Bravo. Maaari rin itong gamitin sa Metro Manila Skyway Stage 3, Quezon Avenue Northbound Entry, Buendia Southbound Exit, G. Araneta Northbound Entry, South Luzon Expressway o SLEX, Calambarial Northbound Entry, Southbound Entry, Canlubang Mayapa, Southbound Entry, Turbina Southbound Exit, Philinvest Exit, Star Tollway, Santo Tomas Southbound Entry, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex at Rosario Toll Plaza. Para sa mga Easy Trip users, narito naman ang mga bagong dagdag na dry run para sa mga toll at expressways. September 1 nang simulan ng TRB ang 2 buwan na cashless toll collection sa mga piling toll plazas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tayo kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.